Sinasabi na ilang tao na ang New World ay ang bersyong Koreano ng Infernal Affairs. Sinasabi rin ng iba na kumpara kay Chen Yongren, na palaging nasa ilalim, mas makatotohanan si Plum Cheng Kai na sumali sa mundo ng krimen. Ngunit sa aking opinyon, ang dalawang magkasalungat na mga pagtatapos na ito ay nagpapakita lamang na ang dalawang pelikulang ito ay may lubos na magkaibang kuwento sa kanilang esensya. Ang Infernal Affairs ay binibigyang diin ang sanhi at bunga, habang ang New World ay mas nakatuon sa mga suntok. Ngayon, balikan natin ang buong kuwento ng New World na magkasama. Simulan natin sa mga detalye upang muling isalaysay ang mapait na landas ni Lizzie Cheng. Walang masyadong pasakalye, tumiretso na tayo sa kuwento. Sa simula ng pelikula, si Lizzie Cheng ay abala sa pakikitungo sa mga traitor sa loob ng grupo. Bagamat hindi inaamin ni Trish, siya ay isang undercover na ahente na ipinadala ng pulisya. Ngunit dahil dinala na siya dito, wala na siyang dahilan para makaligtas ng buhay. At ayon sa pananaw ni Lizzie Cheng, ang mga ebidensyang naipon niya sa loob ng maraming taon ay sapat na upang tapusin ang kanyang undercover na misyon. Ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Ang Pangulo Xi na inakusahan ng maraming krimen ay hindi nakulong. Matapos ang isang taon ng investigasyon, siya ay naabswelto. Ibig sabihin, sa ngayon, halos walang bunga ang undercover na operasyon ni Lizzie Cheng. Ngunit sa panahong ito, may nangyari na di inaasahan. Isang araw, matapos ang pulong sa masugid na pagbabayad, si Pangulo Xi ay inatake ng walang dahilan habang pauwi. Nang malaman nito, ang lahat ng mga pangunahing tauhan sa loob ng grupo ay nagmamadaling pumunta sa ospital. Pati si Ding Qing, na nasa Shanghai, ay agad nag-book ng tiket pabalik ng Seoul. Matapos ang magdamagang pagsisikap ng mga doktor, nanatili pa ring maluba ang kondisyon ni Pangulo Xi at walang magawa ang mga doktor. Para sa buong Golden Gate Group, ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang mahirap. Hindi tulad ng karaniwang mga organisasyon ng kriminal, ang Golden Gate Group ay binubuo ng Care Party, Hell School, at Peking University School na pinagsama. Noong buhay pa si Pangulo Xi, nananatili ang balanse ng tatlong puwersang ito. Ngunit dahil sa biglaang pagkamatay ng boss, ang tanong kung sino ang susunod na magiging leader ay naging isang masalimuot, minsan nakamamatay na problema. Para sa mga pulis, ito ay tiyak na isang pagkakataon upang mawasak ang Golden Gate Group. Kaya't magkasamang binuo ni na Chief Jiang at Director Gao ang isang proyekto na tinawag na New World. Sa planong ito, balak nilang makialam sa eleksyon ng susunod na leader ng Golden Gate Group. Ayon sa kasalukuyang balanse ng kapangyarihan sa grupo, tatlo ang posibleng kandidato. Una, si Ding Qing, ang kasalukuyang Executive Director ng Golden Gate Group at dating pinuno ng Peking University School. Bagamat sa pangalan, siya ang pangatlo sa pinakapapangyarihan sa grupo, siya ang kumokontrol sa pangunahing negosyo ng grupo. Palagi ring itinuturing ni Pangulo Xi si Ding Qing bilang tagapagmana. Ikalawa, si Li Jongjuyuan, ang kasalukuyang Executive Director na mula sa Care Party. Bagamat mababa ang kanyang posisyon sa grupo, siya ang pinagkakatiwalaan ni Pangulo Xi. Dahil sa patuloy na paglakas ni Ding Qing, may di mapagkasunduang tunggalian sa pagitan nila. Ikatlo, si Mr. Cellphone, isang veteranong opisyal at dating ikalawa sa grupo. Ngunit dahil wala siyang totoong kapangyarihan, siya ay nasa estado ng pag-urong. Ibig sabihin, ang labanan para sa susunod na leader ng grupo ay nakatuon kay Ding Qing at Li Jongjuyuan. Ang susi sa tagumpay ng proyektong New World ay ang hayaan sila maglaba habang nananatiling tagamasid. Matapos ang pagkamatay ni Pangulo Xi, si Lizzie Cheng ay naghahangad na maputol ang kanyang pagkakakilanlan bilang undercover. Pagkatapos ng lahat, nangako si Chief Jiang na matapos ang issue kay Pangulo Xi, matatapos na ang kanyang misyon. Ngunit ngayon, hindi natanggap ni Lizzie Cheng ang anumang notifikasyon tungkol sa pagtatapos ng misyon. Narinig niya mula sa mga tao sa lansangan na magkakaroon ng bagong kautusan. Dahil dito, nagalit si Lizzie Cheng at pumunta kay Chief Jiang nang walang pahintulot. Sa kanyang emosyonal na tono, halos tanungin ni Lizzie Cheng si Chief Jiang tungkol sa mga maling desisyon na nagresulta sa pagbigo ng misyon. Ang tanging hiling niya ngayon ay ang pagtupad ni Chief Jiang sa kanilang nakaraang kasunduan. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan, imposible para kay Section Chief Jiang na matugunan ang mga hilingan ni Lizzie Cheng. At nang makita ang kanyang undercover na ahente na lumalampas sa linya, nagpasya si Section Chief na disiplinahin si Lizzie Cheng. Una, pinaalala niya kay Lizzie Cheng na may tatlong tao na nakaalam kung sino siya. Pangalawa, inihayag niya ang lahat ng mayroon si Lizzie Cheng ngayon ay maaring maging dahilan ng kasalanan sa hinaharap. Muli niyang binabalaan na kung mabunyag ang pagkakakilanlan niya, hindi nila ito palalampasin. Hindi na ito mukhang payo mula sa isang nakatataas, kundi isang pagbabanta ng pulisya laban sa kriminal. Ngunit naunawaan din ni Section Chief Jiang na para maging maayos ang New World Plan, hindi pa dapat mabunyag ang pagkakakilanlan ni Lizzie Cheng.
Tungkol sa dahilan, ipapaliwanag ito sa ibang pagkataon. Matapos ang kanilang pag-uusap, hindi nakalimutan ni Section Chief Jiang na tiyakin kay Li Zicheng na ilang linggo na lang ang kailangan upang kumpirmahin ang susunod na presidente ng Golden Gate Group at matatapos na ang kanyang misyon. Upang tuluyang mapanatag si Li Zicheng, ibinunyag ni Section Chief Jiang ang sikreto na si Plum ay naging asawa. At nang makita ni Li Zicheng ang malinaw na pahiwatig, naintindihan niyang wala siyang ibang pagpipilian. Pagbalik sa grupo, ang mga senior na senador na muling nagtipon ay nagkasundo na upang hindi na lumala pa ang pinsala sa interes ng grupo, kailangang maghalal ng susunod na presidente sa lalong madaling panahon. Itinakda ang halalan sa isang pansamantalang board meeting ngayong buwan. Parehong sumang-ayon sina Ding Qing at Li Zhongju sa desisyon. Matapos ang pulong, napansin ni Ding Qing ang kawalan ng pokus ni Li Zicheng. Ngunit dahil marami pang kailangang asikasuhin si Ding Qing sa negosyo sa Shanghai, pinaalalahanan niya si Li Zicheng na sa kanyang pag-alis, dapat siyang mag-ingat lalo kay Li Zhongju. Gayunpaman, tila hindi ininda ni Li Zicheng ang paalala ni Ding Qing. Sa totoo lang, hindi siya gaanong interesado sa nagpapatuloy na labanan para sa pamumuno. Iniisip niya na kahit sino ang manalo, aalis siya sa Golden Gate Group kapag napili na ang tagapagmana. Hindi pa niya batid na ang paparating na unos ay mas matindi kaysa sa kanyang inaasahan. At sa kanyang mga dinatatalupong na pagpapahayag ng agam-agam, ipinakita ni Ding Qing ang kanyang kumpiyansa na manatiling matatag. Pagamat hindi niya lubos na naunawaan ang pinagmulan ng pagkabahala ni Li Zicheng, sinabi niya pa rin sa kapatid na maayos din ang lahat. Samantala, sa loob ng himpilan ng pulisya, walang alinlangan si Director Gao sa plano ni Section Chief Jiang. Ngunit ang nag-aalala siya ay ang estado ni Li Zicheng. Sa panlabas, tila si Li Zicheng ay walang mahalagang papel sa New World Project. Maging ang kanyang presensya ay maaring masabing hindi mahalaga. Naroon siya upang mapanatili ang kasalukuyang kalagayan. Ngunit isipin na lang kung tumakas si Li Zicheng sa critical na sandaling ito. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang undercover ay tiyak na mabubunyag. Sa sitwasyong iyon, si Ding Qing ay mawawalan ng pagkakataong makipagtagisan para sa pamumuno sa grupo. Dahil dito, si Li Zhongju ang natural na angat sa tuktok. At kung mangyayari ito, ang New World Project ay mapapako na lamang sa plano. Ito ang dahilan kung bakit masyadong mabantay si Section Chief Jiang kay Li Zicheng. Sa mga susunod na gawain, sinunod ni Li Zicheng ang mga utos na ibigay kay Ding Qing ang impormasyon tungkol kay Li Zhongju. Pagamat alam niya ang ebidensyang ito ay hindi sapat, sa tingin ng nakatataas, ito ay may bigat na. Sa puntong ito, nagsimulang mag-isip si Li Zicheng kung may iba pang tauhan si Section Chief Jiang na nakalagay sa grupo at kung anong plano ang mayroon siya ngayon. Sa harap ng tanong ni Li Zicheng, hindi nagbigay ng sagot ang kanyang nakatataas. Makikita dito na kahit alam na ni Li Zicheng na mayroong mas malalim na layunin si Section Chief Jiang, wala siyang ideya kung ano talaga ang tungkol sa New World Plan. Ang ganitong kalagayan, nalilito sa sariling landas, ay nagdulot ng mas matinding pag-aalala kay Li Zicheng. Sa loob ng 8 taon niyang pagtitiis, nagsimula na siyang magduda sa halaga ng kanyang sariling sakripisyo. Ang ganitong psikolohikal na pagkabalisa ay naglagay ng pundasyon para sa kanyang mga susunod na desisyon. Sa pagbabalik sa eleksyon ni Ding Qing at Li Zhongju, papalapit na ito. Si Li Zhongju, na may lakas na impluwensya, ay nagsimula ng ayusin ang mga puwersa sa ilalim ng Tiger Faction. Ang mga taong dating nasa Tiger Faction ay naging bahagi na ni Li Zhongju matapos ang pagkamatay ni Pangulo Xi. Kung walang magiging sagabal, sa nalalapit na eleksyon, tiyak na magwawagi si Li Zhongju gamit ang kanyang nakuhang boto. Ngunit ang lahat ng ito ay nakasalalay sa hindi pakikialam ng pulisya. Hindi nagtagal, opisyal nang nagsimula ang New World Project. Ang unang hakbang ni Chief Jiang ay ang makipag-usap kay Ding Qing. Ibinigay niya kay Ding Qing ang impormasyong nakalap ni Li Zicheng. Para kay Ding Qing, ang impormasyon ay orihinal na ginagamit upang matukoy ang sistema ng kalaban. Ngunit ngayon, biglang nakialam ang pulisya na nagpapahiwatig ng dalawang bagay. Una, ang sariling puwersa ni Ding Qing ay na-infiltrate na ng pulisya at hindi mababaw ang antas ng pagpasok. Pangalawa, pulisya ay sadyang nakikialam sa eleksyon ng Golden Gate at handa na sila. Nang ipinakita ni Chief Jiang ang impormasyong hindi rin makuha ni Ding Qing, napilitan ng huli na aminin na ang eleksyon ay maghaharap sa higit pa kay Li Zhongju. At hindi lang iyon, nilayon din ni Chief Jiang na isisi ang pagkamatay ni Shi Huilu kay Ding Qing. Ang layunin ng hakbang na ito ay malinaw. Ipakita kay Ding Qing na kung hindi siya makikipagtulungan, ang mga kasong ito ay babalik sa kanya. Ngunit hindi lamang ang eleksyon ang apektado, kasama rin ang kanyang kinabukasan. Para sa kabuuan ng New World Project, ito ay simula pa lamang, isang pundasyon para sa mga susunod na hakbang.
Matapos ang regular na pag-uusap, isang supuena ang dumating na nag-utos na dalhin agad si Lee Jongju sa korte. Si Lee Jongju ay inaresto. Sa harap ng presyon ng pulisya, naghanda si Ding Ching ng dalawang hakbang. Una, nagdala siya ng 4 na tauhan mula sa Yanbian bilang pang-emergency. Pangalawa, nagsimula siyang magsiyasat kung sino ang undercover agent na nakatago sa paligid niya. Nang bumalik si Ding Ching mula sa Shanghai, nasa bilangguan na si Lee Jongju. Bagamat sinubukan ni Lee Jongju na ipaliwanag ang sitwasyon, malinaw na ang lahat ng palatandaan ay tumuturo kay Ding Ching. Sa tagpong ito, ang pagtatagisan ni Ding Ching at Lee Jongju ay nagpakita ng isang mahalagang detalye. Ang impormasyong hawak ni Ding Ching ay hindi sapat upang makulong si Lee Jongju. Ang dahilan kung bakit napatunayang nagkasala si Lee Jongju ay dahil sa mas matibay na ebidensya na lumabas. Ngunit ang pinagmula ng ebidensya ay isa pang usapin na bahagi ng masling sa buwatan. Itatabi ko muna ito at ipapaliwanag sa ibang pagkakataon. Ang pakikipagtagpo kay Lee Jongju ay nagdulot ng pangamba kay Ding Ching. Malinaw na handa ang pulisya at si Lee Jongju ay tila isang time bomb na inihanda nila. Upang maiwasan ang mas matinding gulo, nagplano si Ding Ching na gumamit ng suhol upang kumbinsihin si Chief Jiang. Ngunit para kay Chief Jiang, patuloy na umuusad ng maayos ang New World Project. Ang tagumpay ng plano ay hindi na kayang resolbahin ng pera. Sinabi niya kay Ding Ching na ang lahat ng aksyon laban sa Golden Gate Group ay may isang layunin lamang: maunawaan ang sitwasyon at sumunod ng maayos. Sa isang banda, ang sinabi ni Chief Jiang ay kalahating katotohanan lamang. Mula sa pananaw ni Ding Ching, hindi niya kayang tanggapin ang regulasyon ng pulisya. Nabigo ang kanilang negosasyon at hindi na planong manatili ni Ding Ching sa ganitong sitwasyon. Sa technical na paraan, nakuha ni Ding Ching ang impormasyon tungkol sa undercover agent. At sa listahang ito, lumabas ang pangalan ng huling taong ayaw niyang makita, si Li Zicheng. Sa wakas, naintindihan niya kung saan nanggagaling ang pagkabalisa ni Li Zicheng. Kaya't nagpasya si Ding Ching na tulungan ang kanyang kapatid na putulin ang koneksyon. Ang una niyang aksyon ay alisin ang mga nakataas kay Li Zicheng. Nang dinala ni Ding Ching ang tao kay Li Zicheng, ang huli ay nawala ng lakas ng loob. Sa impormasyong ibinigay ni Ding Ching, napagtanto ni Li Zicheng na nabunyag na siya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang huling dokumento, isang detalye tungkol sa kanyang tauhan. Ang mabilis na pag-atake ni Ding Ching ay nagdulot ng malaking dagok kay Li Zicheng. Samantala, upang tiyakin ang tagumpay ng New World Project, nagpasya si Chief Jiang na pasabugin ang time bomb ni Lee Jongju. Bagamat mahirap ang sitwasyon ni Lee Jongju, nag-aalinlangan pa rin siyang gumamit ng karahasan upang lutasin ang problema. Hanggang ipinakita ni Chief Jiang ang mga larawang inihanda niya kay Lee Jongju. Alam ni Lee Jongju na ang paggawa ng masama laban sa kanyang kapwa ay parang lason. Ngunit napilitan siyang sumunod. Kung hindi siya kikilos ngayon at maunahan ni Ding Ching, kahit palayain siya ni Ding Ching sa hinaharap, hindi siya tatantanan ni Chief Jiang. Dahil dito, alam ni Lee Jongju na tanging ang mananalo ang magkakaroon ng kapangyarihan upang makipagnegosasyon kay Chief Jiang. Samantala, sa gilid ni Chief Jiang, ang mga undercover agents na inilagay niya ay nabunyag. Pagamat nalungkot siya sa pagkawala ng mga ahente, si Li Zicheng ay nanatiling buhay. Ngunit hindi alam ni Li Zicheng na ang dahilan kung bakit siya buhay ay dahil sa plano ni Ding Ching. Nagsimula pa siyang maghinala na ang pagkamatay ng mga undercover agents ay resulta ng isang kasunduan sa pagitan ni Chief Jiang at Ding Ching. At isa sa mga kapalit ng direktang banggaan ni Chief Jiang kay Ding Ching ay ang pagbubunyag ng pagkakakilanlan ng kanyang undercover agent. Sa malaking bahagi, handa na si Chief Jiang na isakripisyo ang mga undercover agents. Ngunit si Li Zicheng na nakaligtas ay naging isang bagong variable. Upang maiwasan ang posibleng pagtatraidor ni Plum, partikular na inorganisa ni Chief Jiang ang isang pagpupulong sa pagitan ni Li Zicheng at Jiang Mobile. Dito nagsimula ang New World Project na magkaroon ng kumpletong balangkas. Sa panlabas, ang labanan para sa pamumuno ng Golden Gate Group ay tila sa pagitan ni Ding Ching at Lee Jongju. Magkasing lakas ang magkabilang panig at kapag nagsimula ang labanan, walang sinuman ang nakakatiyak na makakalabas ng buo. Pati si Lee Jongju na nasa alanganin ay una nang nagplano na gamitin ang boto upang mapilitang umatras si Ding Ching. Samantalang si Ding Ching, nang makita niyang balak makialam ni Chief Jiang sa eleksyon, ay nagbaba rin ng kanyang postura. Habang pinapayapa niya si Lee Jongju na naaresto, umaasa rin siya na titigil na rito si Chief Jiang. Ngunit mula nang ipatupad ang New World Plan, wala nang balikan si Chief Jiang. Ito ay dahil pinili niyang makipagtulungan kay Jiang Mobile Phone, ang number 2 na tao sa Golden Gate Group. Maaring sabihin na ang pagkamatay ni Chairperson Xi ay resulta ng plano ni Chief Jiang at Jiang Mobile.
Bagamat walang direktang pahayag sa pelikula, malinaw na si Chief Jiang ay mayroong ganitong intensyon. Si Li Zicheng, ang undercover agent na inalagaan niya sa loob ng 8 taon, kahit pa makapagtipon siya ng solidong ebidensya, ay hindi niya nagawang maparusahan si Chairperson Xi ng batas. Ang mapait na aral na ito ay nagbigay linaw sa kanya ng dalawang bagay. Una, kung nais niyang tuyang buwagin ang Stone Meeting at ang Golden Gate Group sa likod nito, ang batas lamang ay hindi sapat. Pangalawa, ang grupo ng mga kriminal na ito ay naging isang medium na negosyo na may sari-saring industriya. Ang ganitong uri ng negosyo at grupo ng interes ay sa totoo lang nakabuo ng isang uri ng puwersang pampolitika. Ang dahilan kung bakit nakatakas si Chairperson Xi sa parusa ng batas ay dahil sa pag-iral ng puwersang ito. Ngunit narito ang tunay na issue. Ang puwersang ito ay natural na oposisyon ng kampo kung saan kabilang si Chief Jiang, ang tinatawag na New World. Ang umiiral na kaayusan, kabilang ang kompromiso ng batas, ay nagmumungkahi na hindi na layunin ng pulisya na ganap na burahin ang Golden Gate Group. Ang layunin ay kontrolin ito upang maabot ang balanseng kaayusan. Kaya kumpara kina Li Xiongju na malakas at Ding Qing, ang matagal nang naisantabi na si Jiang Mobile, ang pinakamainam na kasosyo upang makipagtulungan. Sa puntong ito, si Li Xiongju ay nahulog na sa bitag na inihanda ni Chief Jiang. Bagamat iniiwasan ni Ding Qing ang direktang labanan, ito na ang huling pagkakataon ni Li Xiongju. At sa pagkakataong ito, naganap ang digmaan sa pagitan ni Ding Qing at Li Xiongju. Hanggang dito, ang mga kaganapan ay ayon pa rin sa inaasahan ni Chief Jiang. Ngunit hindi inakala ni Chief Jiang na palalayain ni Ding Qing si Li Zicheng. At lalo siyang hindi handa sa katotohanang matagal nang nagdududa si Ding Qing kay Jiang mobile phone. Pumalik tayo sa eksena kung saan binisita ni Ding Qing si Li Xiongju sa himpilan ng pulisya. Nagkaroon sila ng makabuluhang pag-uusap. 회장님도 네가 제낀 거지? 너 아니었냐? 너 아니면은 뭐그 짜바리 새끼들일 수도 있고 아니면 Mula rito, maaring ipagpalagay na nahulaan na nila na may isa pang karakter na nasa likod ng mga kaganapan. At ang paunang pahiwatig na ito ay direktang nagbigay daan sa pagkakataon ni Jiang mobile phone na makakuha ng mas mataas na posisyon. Ngunit dahil sa maling pagtantiya ng sariling lakas, nagsimula ang serye ng pagkakamali. Sa mundo ni Ding Qing, pagkatapos ng pagtataksil ni Li Xiongju at ang kanyang pag-alis, sinimulan ni Jiang mobile phone na gumalaw at kunin ang simpatiya ng iba. Pagamat wala siyang totoong kapangyarihan, naging lantaran na rin ang kanyang mga hakbang. Nagsimula siyang mag-recruit ng sariling armadong puwersa. Sa nalalapit na pulong ng board, nagplano siya na dumaan lamang sa proseso upang makuha ng lehitimo ang control sa Golden Gate Group. Samantala, kay Li Zicheng, matapos niya makamit ang posisyon bilang vice-presidente ng Golden Gate Group, nananatili pa rin si Section Chief Jiang sa ilusyon na maaari niyang mapanatili ang normal na relasyon ng nakatataas at nakabababang opisyal sa pagitan nila. Sa pulong nila, ipinaalam ni Section Chief Jiang kay Li Zicheng na malapit ng palayain si Li Xiongju at maring ipinayo na huwag itong galawin. Sa puntong ito, ang paniniwala ni Li Zicheng na dati ay matatag ay nagsisimula ng magduda. Bilang karagdagan, para kay Section Chief Jiang, bakit pinalaya si Li Xiongju sa ganitong panahon? Ito ay dahil alam niya na upang tuluyang makontrol si Jiang mobile phone, hindi sapat ang mga kasunduan lamang. Kailangan niya ng isang kalaban sa loob ng Golden Gate Group upang maitulak si Jiang mobile phone na maging mas malapit sa kanya. Kapag ang huli ay may nais makamit, mas titibay ang kanilang pagkakonekta bilang magkaalyado. Ngunit dito rin nagsimula ang pinakamalaking pagkabigo ng New World Project ni Section Chief Jiang. Sa pag-uusap nila ni Director Gao, malinaw na ang plano ay gawing puppet lamang si Jiang mobile phone. Ngunit maliwanag na minamaliit nila ang ambisyon at kakayahan ni Jiang. Nakatuon lamang sila sa pagbagsak ni Jiang sa nakaraang mga taon. Ngunit hindi nila nakita ang kanyang pagtitiis at maingat na paghihintay. Sa totoo lang, matapos niyang maingat at sistematikong buuin muli ang kanyang mga utang at problema. Ang unang nais niyang alisin ay si Li Zicheng, ang taong alam niyang may kaugnayan sa pulisya. Sa kritikal na yugtong ito, nakataya na rin ang buhay ni Ding Qing. Sa gitna ng kalungkutan at pag-aalinlangan, nagdesisyon si Li Zicheng na tulungan ang kanyang kapatid na gawin ang tamang pagpili. 그러지 말고 이제 그만 선택해라. 형 말
살아. Tapusin natin ang pangungusap na ito. Si Ding Qing ay matagal nang nararamdaman ang intensyon ni Li Zicheng. Bakit pinili ni Ding Qing na magpakamatay? Dahil nahulaan na niya na may ugnayan sa pagitan ng telepono ni Jiang at ng pulisya. Nahulaan din niya na si Li Zicheng ay magiging biktima ng parehong puwersa. Sa ganitong sitwasyon, tanging ang posisyon ng pagiging presidente ang natatanging sansa ni Li Zicheng upang mabuhay. At nangangahulugan ito na si Ding Qing na nafahiga sa fama ng ospital ay magiging isang hadlang para kay Li Zicheng. Sapagkat tanging sa pagkamatay ni Ding Qing, magkakaroon si Li Zicheng ng karapatang tumakbo bilang presidente. Sa araw ng halalan, bago ang pagboto, hinarap ni Jiang Zicheng si Li Zicheng. Sa kanyang isip, tanging ang pag-aalis kay Li Zicheng ang makakapagpalaya sa kanya mula sa kontrol ni Chief Jiang. Sa puntong ito, nagsimula ang pinakamalaking pagbaligtad ng pelikula. Si Li Zhongju na pinalaya ay hindi naghintay sa kanyang nakababatang kapatid sa pintuan ng bilangguan. Makikita rin mula sa kanyang ekspresyon na may banayad na pagbabago sa sitwasyon. At nang bumalik siya sa kanilang base camp, naroon na ang mga tauhan ni Ding Qing na naghihintay sa kanya. Kasama rito ang mga armadong tauhan ni Chang Shouji at ang 3 thugs mula sa Yambian. Lahat sila ay inihanda ni Ding Qing upang ihanda ang daan para kay Li Zhongju. Matapos maalis ang lahat ng mga nakakaalam sa pagkakakilanlan ni Li Zicheng bilang undercover, ganap na nawalan ng laman ang New World Project. Ngunit isa pang bagong siglo ang dumating na may bagong hari. Nang inilabas ng direktor ng New World ang pelikula, sinabi niya na ang ideya para sa pelikula ay nagmula sa Infernal Affairs. At sa paghubog ng ilang karakter, madali ring makita ang mga pagkakapareho. Halimbawa, si Section Chief Jiang ay tulad ni Huang Jicheng. Pareho silang mabuting karakter, ngunit may bahid ng kasamaan. Pareho silang may disenteng pagkakakilanlan, ngunit pinili nilang makipagtulungan sa mga kontrabida. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago sa bagong siglo ay ang halos lahat ng undercover tulad ni Li Zicheng ay inilagay sa isa sa maraming mga tauhan na mas nasa gilid ng kwento. Hindi tulad ni Chen Yongren sa Infernal Affairs, si Li Zicheng ay hindi kusang kinontrol ang kanyang sariling kapalaran. Maging ang pagtatalo ni Ding Qing at Li Zhongju sa pagiging tagapagmana ay bahagi lamang ng New World Project ni Chief Jiang. Si Li Zicheng kahit anong gawin ay walang ibang pagpilian. Siya ay nag-atubili at tumanggi. Hanggang ginamit ni Ding Qing ang kanyang sariling kamatayan upang sabihin kay Li Zicheng, kung nais mong mabuhay, kailangan mong gawin ang hakbang na ito. At kumpara sa pilosopikal na simbolismo ng Infernal Affairs, ang New World na may makatotohanang estilo ng pagpapahayag ay nagdala ng ibang paraan upang gulatin ang pananaw ng mga manood. Okay, dito nagtapos ang video na ito. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman ng episode na ito, malugod kayong magbigay ng like at ibahagi ito. I-follow kami at magkita-kita tayo sa susunod.